Okay, let's pray po. Tayo po ay manalangin po ngayong gabi. Salamat po Panginoon sa gabing ito na kayo po patuloy ang manguna sa amin sa aming pag-aaral. At tinihiling po namin dakilang Diyos ang patuloy po na pag-bless niyo po sa ministry ito ng Study Thy Word Bible Institute. Salamat po sa mga pastors, preachers, and workers at mga ilang mga kapatiran, Panginoon, na narito upang patuloy na pag-aralan ang inyong mga sita at patuloy na magtumibay kami, Panginoon, sa mga bagay na dapat po naming pag-aralan, Panginoon. Lalo na po itong important contrast sapagkat marami po ang na-deceive sa salitang pareho lang, iisa lang yan. At salamat po sa mga araling ito na matibay na nakikita namin na may mga bagay na kayo po ay hindi po magkapareho, magkaiba. At ang ginagawa ng kaaway, ito po ay pinagmimix, kinocombine, Panginoon. Pero narito po kami upang makita namin, Panginoon, yung mga differences ng mga bagay na itinuturo niyo po sa inyong mga salita, Panginoon. Salamat po sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. So muli po mga kapatid, magandang gabi po sa lahat. At tayo po ay nasa ating pong pagpapatuloy po ng important contrast in the Bible. At babalikan ko lang po yung sinabi ko nina, ang ating foundational text po ay Jeremiah 23:28. The prophet that hath a dream, let him tell a dream, and he that hath my word, let him speak my word faithfully. We are commanded by God na every time tayo po ay dala-dala natin ang salita ng Panginoon, sabihin po natin ito, ituro po natin po ito, i-preach po natin ito ng may katapatan. Bakit po? Dahil hindi lahat ng nangangaral na may daladalang Word of God ay talagang faithful talaga sa salita ng Diyos. Dahil merong iba, ginagamit ang salita ng Diyos para yumaman, para sa kanilang sariling advantage, para magtayo ng anumang religion o kaharian. Alam po natin yan. At paano natin madedetermine na yung mga ngaral na yon ay nagsasalita, ipinapangaral ang salita ng Diyos faithfully. Ang sabi ng Bible, what is the chaff to the wheat, saith the Lord. Na ang ibig sabihin, ano yung pagkakaiba ng chaff at saka ng wheat, saith the Lord. Kapag ka sinabi mong pareho yan, may problema ka, you're not faithful to this book. You're not faithful to the Word of God. Kaya dito po ay iniisa-isa po natin at hindi ko na po babalikan yung una. Last na lang po, yung, kasi po ito magkakadugtong-dugtong po ito eh. Nasa contrast number 28, tinalakay natin yung pagkakaiba ng salvation at saka ng rewards. Iba yung rewards, iba po yung salvation. Ang problema po sa mga kulto at mga denominations, every time po na ikaw ay makakaharap ng isang pastor at ang paniniwala niya po ay nawawala ang kaligtasan, dahil confused po sila dito at gagarantyahin ko po na lahat ng mga talata na kanilang ipapakita sa inyo na nawawala ang kaligtasan, actually, patungkol sa rewards ang kanilang talata na babanggitin sa inyo. Which, hindi naman po reward ang salvation. At yan po ay natalakay na po natin. Balikan na lang po natin po ito kapag po ito po ay na-upload na po natin. Contrast number 29, adoptions in the Bible. Meron po tayong dalawang magkaibang adoption po sa Bible. Adoption as an adult son at adoption para sa redemption ng ating body. So ngayong gabi po ay contrast number 30. Kaya po itong 28, 29, 30 po ay magkakadugtong-dugtong po yan eh. Magkakaling po yung mga yan. Two types of inheritance or believers. Meron pong dalawang uri po. At itong dalawang uri ng inheritance po natin ng mga believers in Christ ay magkaiba po ito. Pag hindi po natin nakita po ito, magkakaroon din po tayo ng problema po rito. Okay? Two types of inheritance for believers in Christ. Siguro ay
Alam ko, inayos ko po ito eh. Ayusin ko po muna po, no, para at least habang naka-record po tayo, okay, ay i-type ko na po para, yan, two types of inheritance for the believers in Christ. Okay? Idugtong ko po yon para po kompleto na po. Dali po ha. Okay. Two types of inheritance for believers in Christ. Okay. So yan po ang ating topic po ngayong gabi. Contrast number 30 na po tayo. So ibig sabihin, contrast 1 to 20 na lang po ang para mabuo po natin yung 50 contrast po rito. Now, ano ba itong aralin muna natin yung inheritance, no? At babasa po tayo ng mga talata. Tinignan ko sa Wikipedia, the pre-encyclopedia po, sa internet po, no? Anong ibig sabihin ng salitang inheritance? Ito po yung definition po niya. Inheritance is the practice of receiving private property, titles, debts, entitlements, privileges, rights, and obligations upon the death of an individual. The rules of inheritance differ among societies and have changed over time. Officially, vacating private property and or debts can be performed by a testator via a will, as attested by a notary or by other lawful means. So ang paliwanag nito ay ang inheritance, ito po ay pagtanggap ng mga mana sa Tagalog, no? Mamanahin nung nagpapamana sa atin, no? At ito po ay upon the death of an individual. Pero ang inheritance po natin po sa Bible ay hindi po, ang Diyos po hindi niya kailangan mamatay at hindi po mamamatay ang Diyos. So sa definition na yan, ito po ay uma-apply lamang sa ating dito sa ating mundo, no? Pero spiritually, meron pong tinuturo po ang Bible na inheritance po. The word inheritance, ito po ay nag-appear po sa Bible, sa King James Bible, ng 237 times in the King James Bible. Hindi na po tayo tatakbo sa Old Testament for the sake of time, dahil marami po tayong makikita doon na inheritance po, lalo na po pagdating po sa Israel, sa Jewish nation po, ay meron po silang inheritance. Pero tumutukoy po ako ngayon, inheritance po ng mga mananampalataya kay Kristo. Okay? Sandali po, no? Napansin ko lang po ito, merong Y, no? Okay. T dapat yan. Yan. Okay. Tingnan ko nga po isa. Okay. So, na-correct na po natin. No po? The word inheritance appear 237 times in the King James Bible. Babasa po tayo ng mga talata, mga minamahal, na mababasa po natin yung salitang inheritance sa writing po ni Apostle Paul. Okay? Ephesians 1:11, in whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of Him who worketh all things after the counsel of His own will. Another verse, basa po tayo, Ephesians 1:14, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of His glory. Babasa po tayo sa writing po ni Paul about the word inheritance po. Okay? Another verse, Ephesians 1:18, the eyes of your understanding being enlightened, that ye may know what is the hope of His calling, and what the riches of the glory of His inheritance in the saints. Sabi sa Colossians 1:12, giving thanks unto the Father, which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light. Sa Ephesians 1:18, His inheritance in the saints. Sa Colossians 1:12, of the inheritance of the saints in light. Colossians 3:24, knowing that of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance, for ye serve the Lord Christ. Now, unang-una po,
na klase pong inheritance na natanggap po ng bawat believers po ay ito pong tinatawag nating guaranteed inheritance. Okay? Ginagarantihang inheritance po na bawat mananampalataya po ay meron po nito. Colossians chapter 1 verse number 12, babasahin po natin, naka-plus na po sa screen natin. Giving thanks unto the Father, which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light. Bawat mananampalataya po ay meron po nitong guaranteed inheritance. Let's turn our Bible in Ephesians chapter 1 verse number 3. Ito po yung unang klaseng inheritance po ng mga believers in Christ Jesus. Ephesians chapter 1 verse number 3 po. Buksan po natin ang ating mga Bible sa Ephesians chapter 1 verse number 3. Are you there? Ang sabi sa verse 3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us. I want you to note the word bless us. Past tense po. With all spiritual blessings in heavenly places in Christ. So the moment you got saved, ang isang tao na siya po ay naligtas sa biyaya ng Panginoon, nakatamo po siya ng mga pagpapalang espiritual. Lahat po. All, ang sabi diyan all spiritual blessings. Mahalaga po yun. Okay? Dahil napakarami po yun na natanggap natin na all the spiritual blessings. Kasama na po diyan yung inheritance. Verse 11. Ephesians chapter 1 verse 11. Binasa ko yung verse 3. Verse 11 naman. In whom also we have obtained. Nakita po nyo? We have obtained an inheritance. The word obtain, pansinin po ninyo, past tense. Ibig sabihin, bawat mananampalataya na naligtas sa biyaya ng Diyos ay nakatamo ng inheritance, ng mana. Okay? Basahin ko ulit. In whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of Him, worketh all things after the counsel of His own will. Verse 18 po. Verse 3, verse 11, verse 18. The eyes of your understanding being enlightened, that ye may know what is the hope of His calling, and what the riches, amen, ang ganda nito, and what the riches of the glory of His inheritance in the saints. So, number 1 po, na klase pong inheritance, na meron po tayo na mga mananampalataya kay Kristo ay guaranteed inheritance. Ibig sabihin, sigurado po, meron ang bawat mananampalataya po nito. Before coming to know Christ, bago po tayo nakakilala sa ating Panginoon, ano po ang kalagayan natin? We were without hope, alienated from God, and separated from His abundant blessings. Ephesians chapter 2 verse 12, basahin po natin. Ito po yung kalagayan po natin nung wala pa po tayo kay Kristo. Verse 12. Okay, samahan niyo po kung buksan po natin ang ating mga Bible. Ephesians 2:12. That at that time ye were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenant of promise, having no hope and without God in the world. However, through His redemptive work, we have been brought into a new reality, a reality characterized by a living hope and the assurance of a heavenly inheritance. At nung tayo po ay nasave dahil po doon sa ginawa ng ating Panginoon, tayo po ay meron pong siguradong heavenly inheritance. Kasama po yan sa Ephesians 1:3 na with all spiritual blessings in heavenly places. So tandaan po natin ang unang klase pong inheritance ng bawat mananampalataya po ay guaranteed inheritance. This inheritance is not limited to a select few. Ito pong inheritance na to, yung una po, yung guaranteed inheritance, hindi po ito iila lang ang meron nito. It is made available
to every Christian who put their faith in Jesus Christ our Lord. Ephesians chapter 1. Balik po tayo sa Ephesians chapter 1, verse 13. Bawat isa po, hindi po iilan lang ang meron nitong guaranteed inheritance. Bawat mananampalataya po ni Kristo Jesus. Verse 13. In whom you also trusted, after that you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise, which is, verse 14, I want you to note, verse 14, which is the earnest of our inheritance. So, ang Holy pagkakasalyado ng banal na Espiritu sa lahat ng sumampalataya, ito po ay earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of His glory. So, ibig sabihin, bawat mananampalataya na sumampalataya sa kasapatan na ginawa ng ating Panginoon na siya'y namatay, inilibing at nabuhay na maguli, nagtiwala tayo doon sa kakumpletuhan na ginawa ni Kristo, ikaw ay naselyuhan ng banal na Espiritu at yun yung earnest of your inheritance. So lahat po ng mga believers po ay meron po nitong guaranteed inheritance. Okay. The Bible encourages us to consider our heavenly inheritance and its characteristics as we strive to live in a manner worthy of this priceless gift. In a world filled with uncertainty and fleeting treasures, God has provided believers with a remarkable promise of an inheritance beyond compare. Mga kapatid, meron pong inheritance na nakahanda po, ibinigay ang Panginoon na hindi kayang ikumpara dito sa mundong ito. Through the resurrection of Jesus Christ from the dead, we have been begotten again to a lively hope, 1 Peter 1:3, and this new hope comes with a heavenly inheritance, a glorious inheritance that awaits all those who place their trust in the Lord. Let's turn to 1 Peter po. 1 Peter chapter 1, verse number 3. Sabi po sa 1 Peter chapter 1 and verse number 3, buksan po natin ang ating mga Bible, 1 Peter 1:3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, according to His abundant mercy, yet begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead. Amen. Here are 5 characteristics. Magbibigay po ako sa inyo ng 5 characteristics po nitong guaranteed inheritance, stored for us as God's children. These qualities are all enlisted in 1 Peter chapter 1 verse 4 hanggang verse 5 po yan. Mamaya po, no? Isa-isahin po natin. Ano ba itong inheritance na to na the moment na ikaw ay na-save, past tense po naligtas, meron ka nitong inheritance na to. At ito po, ang tawag ko dyan ay guaranteed, sure, garantisadong inheritance na bawat believers po ay meron to. Ano-ano pong character? Ano bang characteristic to? Ano ba to? Ano tong guaranteed inheritance na to na meron po ang mga believers? Buksan po natin ang mga Bible po natin sa 1 Peter chapter 1 verse number 4. Dahil iisa-isahin po natin dito yung klase po nitong inheritance na to na meron ka, kapatid. Ang sarap po itong ituro sa Sunday School. Sa inyo pong mga Sunday School po itong lesson ito. Guaranteed inheritance. Ito po ay talagang siguradong inheritance na meron ang bawat believers. Basahin po natin sa 1 Peter chapter 1 verse number 4. To the inheritance incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you, verse 5, were kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. So isa-isahin natin, ano ba itong guaranteed inheritance na to na meron po tayo? Number 1, okay, yan po yung 1 Peter 1:4. Number 1, ito po ay incorruptible. Sabi sa 1 Peter 1:4, to an inheritance incorruptible. Yan po yung unang-unang karakteristik po nitong
inheritance na to, incorruptible. Our divine inheritance is indestructible, incapable of corruption, not subject to decay or dissolution, and everlasting. Meron po tayong inheritance na hindi po nasisira, hindi po makukorap, hindi po ito'y para bang mawawala, magpe-fade away, magdi-decay. Dahil itong incorruptible to ay everlasting. Unlike physical assets which rust and perish. Hindi katulad itong inheritance na to, hindi katulad dito sa physical natin na mamanahin dito sa mundong ito ay nasisira at nawawala. Our inheritance in the Lord is eternal and unharmed. It is founded in the nature of God who is eternal and unchanging. Yan po yung unang-una pong katangian nitong guaranteed inheritance po natin. Incorruptible. Therefore, the heavenly inheritance for the child of God is incorruptible just as God is. Hindi po nasisira. Okay? Hindi po magdidecay. Hindi po ito mawawasak, itong inheritance na to. Hindi po ito mawawala. Okay? Itong incorruptible na to na inheritance ng bawat believers po. Letter B o pangalawa, undefiled. Basahin natin muli yung 1 Peter 1:4. Kasi nakaisa-isa po dito yung baggit tungkol sa inheritance na to. Sabi sa verse 4, 1 Peter 1:4, nakaipit po yung inyong Bible po sa 1 Peter 1:4 o nakaready po ha. To an inheritance, incorruptible, pangalawa, and undefiled. Also, in our heavenly inheritance, there exists no space for sin, impurity, or defilement. It is free of the corruption that afflicts our planet Earth. And so, while our earthly experiences are frequently characterized by evil and unrighteousness, our inheritance offers a home of complete holiness, purity, and righteousness. We will be free. We will be forever free from seeing evil things. Undefiled po ito. No? Ito po ay walang impurity. Okay? Dahil ito po ay heavenly inheritance po eh. Okay? Kaya walang karumihanan, walang impurity. Itong inheritance na to na natanggap po ng bawat believers po. Undefiled. Amen? Undefiled ang sabi po ng Bible. No? Balikan po natin. Incorruptible, sabi ng 1 Peter 1:4, to an inheritance incorruptible, pangalawa, undefiled. Amen? Think about a clear glass of water. Even though it may look clean and refreshing, you might notice tiny particles or impurities floating on it if you examine it closely. These impurities don't disclosure the overall appearance of the water, but they remind us that even something as simple as water can have imperfections. With this scenario in mind, consider your heavenly inheritance. It is far more extraordinary than a glass of water. Dahil po, yung inheritance natin, there are no impurities, no particles, and nothing that could damage its perfect clarity. Ito pong inheritance natin, undefiled. Unlike the water with its imperfections, our heavenly inheritance is beyond any earthly comparison. It is a realm of absolute purity and lawlessness, perfectly pure and undamaged. It is a gift from God that promises us a perfect and pure existence in His presence. Amen.
Yan po yung pangalawang characteristics po nitong guaranteed inheritance po na meron po ang bawat isa po sa atin. Pangatlo po, cannot paid. Basahin po natin muli yung 1 Peter 1:4. Sana po nakatuon po yung inyong Bible po sa 1 Peter 1:4 po ha. To an inheritance, number 1, incorruptible, number 2, and undefiled, number 3, and that fadeth not away. Unlike the perishable nature of earthly possessions and achievements, our heavenly inheritance remains steadfast and unchanging. Kaya nga mga kapatid, alam mga kapatid, ang sarap pong pag-aralan po ang bagay na to sa mga believers Dahil ang mga believers po sa ating panahon ngayon, nakapokus sa mga material possessions Nakapokus sa mga material blessings. Ang gandang pag-aralan, pag-usapan ito sa church, itong guaranteed inheritance, para ang bawat mga mananampalataya ay ma-inspired na, hey, may ibinigay sa iyo more than sa mga material na bagay sa mundong ito. Itong inheritance na to, itong mana, alam niyo, ang dami nagtaaaway sa mana Hindi niyo ba alam na pinakamaraming kaso sa husgado ay tungkol sa lupa, sa mga mana po? Yan po pinakamaraming kaso po na dinidinig po sa husgado sa bawat sa ating pong bansa. At ang nakalulungkot po rito, madalas po sa husgado na nag-aaway-away po sa earthly possessions po, mga magkakapatid, magkakamag-anak, magpipinsan. Tama po ba? Nakaka-relate po ba ang bawat isa? And yet, nag-aaway-away ang mga tao dito sa earthly inheritance at napakaraming mga mananampalataya ang walang motivation para magpatuloy sa gawain ng Panginoon dahil nakakalimutan nila mga kapatid na merong guaranteed inheritance po ang bawat mananampalataya. At ang guaranteed inheritance na to, itong inheritance na to, number 1, incorruptible, number 2, undefiled, and number 3, that fadeth not away. Unlike the perishable nature of earthly possessions and achievements, our heavenly inheritance remains steadfast and unchanging. It is not subject to fluctuations in time or circumstances. Earthly treasures may fade, lose their lustre, or diminish in value. But our inheritance in the Lord endures forever. Thank God na meron tayong inheritance na hindi nagbabago. Hindi nagdi-diminish yung value. At hindi kailangan nating mag-away-away. Amen? Dahil bawat mananampalataya ay meron ito. Amen? Think of currencies that fluctuate in value due to various factors. Yung kaperahan ng bawat bansa nagbabago. Yung ating peso po ay bumabagsak minsan over sa dollar. But our heavenly inheritance, its worth, it's not tied to earthly economies or fleeting trends. Amen. In the presence of God, where our inheritance resides, there is no room for depreciation or devaluation. It remains eternally valuable, surpassing anything this world has to offer. Mga kapatid, kakaiba itong guaranteed inheritance na to Sabi diyan, which, sabi sa verse 4, and that fadeth not away. Amen. Napakaganda po nito mga minamahal And that fadeth not away. And then, another thing po, na characteristics po nitong guaranteed inheritance. Balik po tayo sa 1 Peter 1:4.
to an inheritance incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, is the good thing, reserved in heaven for you. Amen. Pambira, mga kapatid. Hindi lamang niligtas tayo ng Diyos sa tiyak na kapahamakan ng impyerno, kundi kasama, nakapackage na sa ating kaligtasan, itong guaranteed inheritance na to na naka-reserve para sa iyo. Amen. Our heavenly inheritance is not only promised but also reserved for each believer. It is a personal and intimate gift from our loving Heavenly Father. We don't need to fight to keep it or earn it through our own efforts. Hindi natin kailangang ipaglaban ito, magdebate tayo, o sa magitan ng ating own efforts para magkaroon ka to. But it doesn't mean we have to be lazy. Pero hindi nangangulugan na tayo, hindi na tayo maglilingkod sa Panginoon. Nakakalungkot yung ibang mga rightly divider. Puro rightly dividing pero walang paglilingkod sa Panginoon. Let's start to 1 Corinthians chapter 2 verse 9. 1 Corinthians chapter 2 verse 9. Buksan po natin ang mga Bible po. Samahan niyo po kung buksan sa 1 Corinthians po ang ating mga Bible. 1 Corinthians chapter 2 verse number 9. Sabi po sa 1 Corinthians 2:9, but as it is written, ang ganda ng verse na ito mga kapatid. Palagi niyong basahin tong verse na to. Ang sarap ng namin itong verse 9 But as it is written, eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things, I want you to note that, the things which God hath prepared, past tense, prepared for them that love Him. Amen. Naka-reserve na to sa iyo. Amen. Okay? Naka-reserve na to para sa iyo. Wala nang pwedeng umagaw nito sa iyo. Bawat isa po sa atin. Ito po yung panglima. You will not lose this inheritance. Tingnan po nyo sa 1 Peter 1:5. Nakalagay na po sa screen. Were kept. Alam nyo bakit hindi na mawawala sa iyo itong guaranteed inheritance? Mga kapatid, sabi ng 1 Peter 1:5, were kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. Alam niyo kung bakit kaya ang term ko ay guaranteed inheritance? Kasi hindi na ito mawawala sa iyo. Alam niyo po kung bakit po? Siya po ang nag-iingat nito, yung makapangyarihang Diyos. Siya po ang nag-reserve nito sa iyo. Siya po ang nagkaloob sa nito. Siya po ang nagbigay nito sa iyo. At siya din po ang nag-iingat nito para sa iyo at para sa akin. Kaya itong guaranteed inheritance na bawat isa po na mananampalataya ay nakatitiyak na meron po siyang inheritance pagdating po niya sa kalangitan. Amen and amen. Napakasarap pong pag-aralan po ito Okay? So, guaranteed inheritance. Okay? Guaranteed inheritance. Mga minamahal. Basahin natin muli. Colossians chapter 1 verse number 12. Colossians chapter 1 verse number 12. Muli po ay samahan niyo po kung buksan ang ating mga Bible. Colossians 1:12. Giving thanks unto the Father which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light. Kaya nga mga kapatid, dahil dito sa guaranteed inheritance na to, dapat palagi tayo magpasalamat sa Panginoon. Dapat yung buhay natin ay buhay na merong pagpapasalamat. It is a buhay na thankful, grateful. Dapat po, sa buhay po natin dito sa mundong ito, mga kapatid,
Kaya nga, wala na dapat po yung nagko-complain, nagmomormor tayo. Basahin po natin yung buhay po ni Pablo, yung kanyang mga pinagdaanan na persecution, sufferings. Pero sabi niya sa kanyang salita, give thanks always. Always, ha? For this is the will of God. Why? Ang ganda eh. Colossians 1:12, basahin mo lang yung Colossians 1:12. Ang sarap eh. Giving thanks. Nakita niyo po ba yon? Giving thanks always. Amen. Giving thanks unto the Father which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light. So yan po yung number 1 na inheritance po na binabanggit po sa Bible. Pero alam niyo po ba, hindi lamang po yan ang klaseng inheritance po. Kaya dito po sa ating important contrast, papakita ko po sa inyo yung isa pang inheritance na kaiba po diyan. Ito po yung the reward of the inheritance. Colossians chapter 3 verse 24. The reward of the inheritance. Iba po ito. Hindi pareho yan, mga kapatid. Okay? Meron pong guaranteed inheritance upon salvation. Ikaw ay blessed na ng Diyos nitong bagay na to. Pero iba po itong the reward of the inheritance. Colossians 3:24. Babasahin ko po yung verse at babasahin lang natin at paniniwalaan lang natin. Amen? Colossians 3:24 po. Lahat po tayo, buksan po natin dahil ito po yung pangalawang klaseng inheritance po. Okay? Para sa mga believers po. Okay? Are you ready? Colossians 3:24. Knowing that of the Lord, ye shall receive the reward of the inheritance. Okay? Basahin ko ulit. Meron palang reward of the inheritance. Pero bakit nating matatanggap ito? Basahin natin ulit verse 24. Mahalaga po yung verse 24. Knowing that of the Lord, ye shall receive the reward of the inheritance. I want you to note the word for. Ito yung dahilan. Bakit ang bawat isa po ay makatatanggap ng reward of the inheritance? For ye serve the Lord Christ. Tanong, paano kung hindi ka naglingkod sa Panginoon? Okay, let's think for a moment, mga kapatid. Medyo mag-isip muna tayo ng konti. Amen? Paano kung hindi po tayo naglingkod sa Panginoon? So, ibig sabihin, merong inheritance na ito po ay unconditional. Yan po yung guaranteed inheritance. Unconditional in a sense na ito ay wala kang ginawa para dito. Okay? Hindi mo na-earn ito. Hindi ito ginawa mo. Upon salvation, natanggap mo itong mga bagay na to, itong guaranteed inheritance. Kasama po ito na natanggap mo nung ikaw ay na-save. Pero, merong isang klaseng inheritance na matatanggap mo. Sabi sa Colossians 3:24, binasa lang natin po ha. Sabi sa verse 24, knowing that of the Lord, ye shall receive the reward of the inheritance, future tense, future tense, makakatanggap ka, so wala pa ka pa nito. Yung guaranteed inheritance, yan po ay meron ka na nito na naka-reserve po sa heaven po, mga kapatid. Okay? Okay? Na meron po sa heaven ito. The reward of the inheritance. Dali lang po ha. Basahin, 2 Corinthians chapter 5 po muna. Verse number 10.
2 Corinthians chapter 5, verse number 10. Are you ready? Kaya nga po meron pong judgment seat of Christ sa bawat believers po Okay? Ano ang dahilan po nitong judgment seat of Christ? 2 Corinthians chapter 5, verse number 10. For we must all appear before the judgment seat of Christ. Okay? That everyone may receive the things done in his body according to that he hath done, whether it be good or bad. Meron pong judgment seat of Christ. Para ano? Para tumanggap ka ng gantimpala. At isa po sa reward na matatanggap ng mga naglingkod sa Panginoon, ito pong reward of the inheritance. Mahalaga po yung bagay po na yan. Meron pong guaranteed inheritance. Upon salvation, nung ikaw ay na-save, meron ka nito. Pero meron pa pong inheritance na matatanggap mo. Ang sabi ng Bible, for ye serve the Lord Jesus Christ. Romans chapter 8, verse number 17, nanamnamin natin po ito, bawat salita, at papansinin po natin yung kama, okay? Sapagkat mahalaga po itong bagay na to, okay? And if children, then heirs. Kapag ka ikaw ay anak, makinig po kay Miggy, mahalaga po ito. Siyempre, ikaw ay anak na ng Diyos, natural, ikaw ay tagapagmana. What's the verse? Tagapagmana ka ng dalawang mamanahin mo. Tandaan po natin ulitin ko po. And if children, kung ikaw ay anak, sa mga tweet, then automatic, tagapagmana ka. Tagapagmana na ka na Hey, heirs of God. Kama. What's the verse? Heirs of God. And, okay, joint heirs with Christ. Namnaman po natin ulit po yung verse. And if children, of course, heirs ka. Heirs ka ng heirs of God, yan yung number 1, and joint heirs with Christ. Pagkatapos, biglang nakalagay yung word na if. Nais kong pansinin yun. If so be that we suffer with Him, that we may be also glorified together. So, dalawang klaseng mana po itong nandito sa verse 17. Ikaw ay magiging tagapagmana ng Diyos, heirs of God, and, magkaiba po yun. Kasi kung pareho yun, wala na pong N wala na pong kama sa heirs of God, at wala na pong nakalagay dapat na N. And joint heirs with Christ. Okay? Mahalaga po yan. 2 Timothy chapter 2, verse number 12. Buksan po natin mga Bible. 2 Timothy chapter 2, verse number 12. Dahil ipaparalel po natin po itong Romans 8:17 para maunawaan po natin, mga minamahal, mahalaga po ito No? Hindi po tayo gagawa ng conclusion natin dito base lang sa nararamdaman mo o base lang sa iyong natutunan. Okay? Tingnan po natin yung Bible. Okay? 2 Timothy chapter 2, verse number 12. 2 Timothy chapter 2, verse number 12. Are you ready? If we suffer. Nako, nakalagay doon Nandun po yung suffer. Basahin ko ulit yung Romans 8:17 dito sa screen. Nakatutok po kayo sa 2 Timothy And if children, then heirs. Automatic po, tagapagmana ka. Anak ka na ng Diyos Tagapagmana ka ng heirs of God. That's the number 1. That's guaranteed inheritance. And joint heirs with Christ. Pasinin po nyo And joint heirs with Christ, if so, be that we suffer with Him, that we may also be glorified together. I want you to note the word, if so, be that we suffer with Him. With with Christ. 2 Timothy 2:12. Mahalaga po yan. Verse 12. If we suffer, we
Ang ganda po ng verse 12, ha? If we suffer, we shall reign with Him. If we deny Him, He also will deny us. Pinag-uusapan ba rito ay salvation? Hindi po. Okay? Hindi po salvation. Okay? It is reigning, no? Hindi mo kasamang maghahari si Kristo sa kaharian. Okay? 1 Peter 4:13. So, meron pong dalawang mana po dyan, ha, sa Romans 8:17, ha. I hope na nakikita po ninyo yan. Pinlas ko po sa screen para nalagay ko po dyan sa aking PowerPoint para nananamnam po ninyo, ha. 1 Peter chapter 4 verse 13. 1 Peter chapter 4 and verse number 13 says in verse 13, but rejoice inasmuch as ye are partakers of Christ's sufferings. Bakit kaya tayo magre-rejoice kahit tayo po ay nakakaranas ng mga suffering katulad ng suffering ni Kristo? That when His glory shall be revealed, ye may be glad also with the exceeding joy. Kasi alam nyo, magiging joint heirs ka ni Kristo in the heavenly kingdom. Basa po tayo ng mga talata na sa writing po ni Apostol Pablo lahat po ito. Let's turn to Ephesians chapter 5. Ephesians chapter 5. And then, babalik tayo sa Colossians 3:24, no? I-end po natin doon. Ephesians chapter 5, verse 3 to 5. Ephesians chapter 5, verse 3 to 5. Basahin ko po. But fornication and all uncleanness or covetousness, let it not be one's name among you as becometh saints, neither filthiness, nor foolish talking, nor jesting, which are not convenient, but rather give of thanks. For this ye know, that no whoremongers, nor unclean person, nor covetous man, who is an idolater, hath any inheritance in the kingdom of Christ and of God. Kaya nga, sabi ni Pablo, but fornication and all uncleanness. So meron pong inheritance na ito po ay ang tawag po ng Bible ay reward of the inheritance, at ikaw ay magiging joint heirs ni Kristo because you serve Him faithfully, you suffer with Him, you live a life that is pleasing to the Lord. Okay, 1 Corinthians chapter 6. 1 Corinthians chapter 6 po. Let's turn the Bible in 1 Corinthians chapter 6 po. 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 21. 9 to 10. I'm sorry po. 1 Corinthians 6, 9 to 10. Yung nakita ko in Galatians po Chapter 6 verse 9 and 10. Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Hindi naman talaga po yung mga righteous. Be not deceived, neither fornicators. Ang kausap niya po, Corinthian church, ha? Be not deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners shall inherit the kingdom of God. So, meron po talagang something na inheritance na ito po ay conditional. Something na meron kang gagawin para magkaroon ka nito. Okay? Galatians chapter 5. Galatians chapter 5. Start to Galatians chapter 5 po ang ating mga Bible. Verse 19 to 21. Sabi sa verse 19, now the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies,
envying, murders, drunkenness, reveling, and such like of that which I tell you before, as I also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. 1 Corinthians chapter 3 po tayo. So, meron pong inheritance na pwede pong mawala sa'yo. Okay? Dahil ito po, ang inheritance na to ay reward. Dahil ang reward po, natalakay po natin sa contrast number, I think, 28. Anong pagkakaiba ng reward at saka ng salvation? Ang salvation po, ito po ay secured. Okay? Meron ka to at hindi na mawawala. Pero yung reward, pwede pong mawala. Tama po ba? Balikan po natin yung pagkakaiba ng reward at saka ng salvation. Dahil ito'y binanggit ni Pablo na the reward of the inheritance, dahil since ito'y reward, hindi naman ito salvation, hindi katulad ng guaranteed inheritance na upon salvation, meron ka nito, ito po'y reward of the inheritance. So, pwede po siyang mawala. Okay? 1 Corinthians chapter 3. 1 Corinthians chapter 3, pwedeng wala ka nito. Okay? Dahil babalikan natin yung Colossians mamaya. 1 Corinthians chapter 3, verse 11. Ito po ay ang judgment seat of Christ. Okay? Ang sabi sa verse number 11, for other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. So tayo pong lahat ay nasa pundasyon ni Kristo. Amen po ba? Baka meron po dito hindi nakapounded kay Kristo wala ka sa salvation. Wala ka sa tamang kaligtasan kung hindi ka nakapounded kay Kristo. Sabi dito ni Pablo sa verse 11, for other foundation can no man lay that not is laid, which is Christ Jesus. So tayo po ay nasa pundasyon kay Kristo. At tayo ngayon ay magtatayo as part ng ating service sa Panginoon. Okay? As part ng ating serbisyo sa ating Panginoon, sabi sa verse 12, every man's work shall be made manifest. Okay? Verse 12 po. Now, if any man build upon this foundation, sino foundation? Si Kristo. So, magtatayo ka ngayon. Ano itatayo mo? Gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble. Dalawang klase po yung materials na pwede mong gamitin na itatayo mo sa iyong buhay bilang isang mananampalataya ni Kristo. Yung isang uri ng materials na pwede mong gamitin ay mga bagay na hindi nasusunog. Sabi sa verse, saan ba tayo? Verse 12. Okay? Now, if any man build upon this foundation, gold, silver, precious stones. Ito yung mga, hindi mga nasusunog, nasusunog. Pero yung isa, wood, hay, stubble, ito yung unang klase pangalawang klase. Ito po yung perishable materials na pwedeng masira, pwedeng masunog. Okay? Tuloy po natin. Verse 13. Every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it. Kailan yun? Judgment seat of Christ. Because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work of what sort it is. Verse 14. Dahil ito po pinag-uusapan, reward If any man's work abide, which he hath built thereupon, what's the verse? He shall receive a reward. So, ang pinag-uusapan sa 1 Corinthians 3, 11 to 15, reward, hindi kaligtasan. Okay? Maliwanag po yan, At yung parallel po niyan ay sa judgment seat of Christ. Now, tuloy po natin. Paano kung wala kang matanggap na reward? Verse 15. If any man's work shall be burned, bakit masusunog? Yung ginawa mo. Kasi yung tinayo mo sa verse 12 na klaseng materials, marahil ay wood, hay, stubble. Talagang pag nagdaan sa apoy yan, masusunog talaga yan. Magiging abo lang yan. Okay?
Verse 15, if any man's work shall be burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved. Wala siyang reward. So ang reward po, maliwanag na maliwanag, ay pwedeng mawala sa'yo yung pagkakataong magkaroon ka nito. Okay? 1 Corinthians 15:39. 1 Corinthians 15. Dagdagan pa po natin. 1 Corinthians chapter 15 po tayo. Verse 39 to 42. Okay, are you ready? 1 Corinthians 15. May binabanggit po dito si Pablo, verse 39. Verse 39, lahat po tayo, buksan po natin. All flesh, verse 39 po, all flesh is not the same flesh, but there is one kind of flesh of man, another flesh of beasts, another of pieces, and another birds. Verse 40. There are also celestial bodies, and bodies terrestrial, but the glory of the celestial is one, and the glory of the terrestrial is another. So, meron pong contrast dito na binabanggit si Pablo. Okay? Verse 41. Ito, mahalaga. Dahil ito po, may contrast dito na binanggit si Pablo. Pansinin po natin, verse 41. There is one glory of the sun, and another glory of the moon, and another glory of the stars. For one star, what's the verse? Tingnan po niyo yung verse. Tingnan po niyo. For one star, different from another star in glory. So, hindi pare-pareho yung bawat glory ng stars, ng moon, at ng sun, at ng mga bituin. Hindi pare-pareho din kanilang glory. Ang sabi sa verse 41, pasinin niyo sa verse 42, so also, ganon din. Pansin niyo, so also in the resurrection of the dead, it is sown in incorruption, it is raised in incorruption. Doon sa eternity, hindi pare-pareho yung glory ng bawat believers po. In eternity. Okay? Because of the reward of the inheritance. Ephesians chapter 6, verse number 8. Ephesians chapter 6. Ephesians chapter 6, verse number 8. Sabi ng Bible, mahalaga po ito. Okay, titinan ko po kung meron pa pong yes. Okay. Sabi ng Ephesians chapter 6, verse number 8. Knowing that whatsoever good thing any man doeth. Kaya nga sa ministry, huwag tayong manghinayang sa mga pagod, sa mga material, financial, na ipinagsasakripisyo natin para sa gawain ng Panginoon. Bakit po? Basahin ko ulit yung Ephesians 6:8. Knowing that whatsoever good thing any man doeth, the same shall he receive of the Lord, whether he be bond or free. Ganun din yung matatanggap mo. Kaya meron pong matatanggap aside doon sa guaranteed inheritance. Meron pong reward of the inheritance. Ang sabi po sa 1 Timothy chapter 4, verse number 18. Okay? And the Lord shall deliver me from every evil work and will preserve me. Ang ganda po ng verse na yan, tandaan po niya. And will preserve me unto His heavenly kingdom, to whom be glory forever and ever. Amen. Mga kapatid, meron pong heavenly kingdom na nakapreserve po sa atin. Pag sinabi nating kingdom,
meron po yang, alam niyo, kapag ka meron pong isang kaharian, meron pong mga principalities and powers po yan sa bawat kaharian. Okay? At napakahalaga po yan eh. Okay? Kaya nga po si Kristo ay King of Kings. Kasi po, okay, meron pong kaharian sa langit. Okay? Unto His heavenly kingdom. Now, buksan po natin sa 1 Corinthians chapter 4, verse number 8. I think hindi ko po naisama to eh. Idagdag nyo na lang po ito. 1 Corinthians chapter 4, verse number 8 po. Mahalaga pong basahin po natin po ito. Kasi may reigning po eh. May reigning po kasama ni Kristo. At doon sa reigning na yon, doon po yung reward of the inheritance ng bawat believers po. Okay? Pero, sabi doon, if we suffer with Him, we will reign. Okay? With Him. Kaya nga, joint heirs with Christ. So, aside doon sa guaranteed inheritance, meron pa pong inheritance na matatanggap natin. Dahil sabi sa Colossians, mabalikan natin mamaya, for you serve the Lord Jesus Christ. At meron pong heavenly kingdom. So meron pong paghahari po na nakalaan sa bawat believers po sa heavenly kingdom po. Okay. 1 Corinthians chapter 4. 1 Corinthians chapter 4, verse number 7. Buksan po natin lahat ng ating mga Bible po. 1 Corinthians chapter 4, verse number 7. Now ye are full, verse 7 po na. For who maketh thee to differ from another? Ang ganda ng tanong ni Pablo, no? For who maketh thee to differ from another? And what hast thou that thou didst not receive? Now if thou didst receive it, why dost thou glory, as if thou hast not received it? Verse 8. Ito na po. Ayun pala, nandiyan pala. 1 Corinthians 15:25. Basahin mo natin 1 Corinthians 15:25 po. Nauna po ako eh. Andiyan po pala, no? Doon sa ating PowerPoint. Nakita ko po, no? Na meron pong heavenly kingdom eh. 1 Corinthians 15:25 po. Maganda po. Basahin po muna natin bago yung 1 Corinthians 4:8. 1 Corinthians po. Okay, paumanin po. No? Hindi agad napansin ng mata ko po yung verse po dito sa ating PowerPoint. 1 Corinthians chapter 15, verse 25. Sabi sa 1 Corinthians 15:25, dali po ha. Says in 1 Corinthians 15:25, dali. Okay. For he must reign till he hath put all enemies under his feet. So meron pong reigning na gagawin si Kristo. At ang sabi sa 2 Timothy 2:12, meron po tayong reigning at merong deny. Pag di-deny para ikaw ay mag-reign kasama ni Kristo. Okay? Okay, 1 Corinthians chapter 4, verse number 8. Ang ganda nitong verse 8 eh. Ang sabi sa verse 8, now ye are full. Okay, nakatingin po ba kayo sa 1 Corinthians chapter 4, verse 8? Now ye are full, now ye are rich. Alam niyo yung mga Kristiyano ngayon, ang yayaman eh. Ye have reigned as kings without us. Ang dami pong naghahari-harian ngayon eh. Gusto na mag-reign na, sabi ni Pablo, without us, na hindi ako kasama. Pero ang ganda na sinabi ni Pablo, and I would to God. I want you to know the word would, sana. And I would to God, you did reign. Sana. Kasama kayo sa pagre-reign. That we also might reign with you. So merong reigning po.
Diyan sa glory, diyan sa heavenly kingdom. At part po yan ng the reward of the inheritance. In closing po, balikan po natin yung Colossians chapter 3, verse 24. Colossians chapter 3, verse 24. Buksan po natin sa Colossians chapter 3, verse 24. Maliwanag na maliwanag po na meron pong reward of the inheritance. Colossians chapter 3, verse 24. Knowing that of the Lord, ye shall receive, future tense po ye shall receive the reward of the inheritance, semicolon. Bakit? For ye serve the Lord Christ. So hindi lamang meron pong guaranteed inheritance ng bawat believers sa kalangitan, pero meron pong reward of the inheritance. At ito po ay connected po sa pagre-reign natin doon sa heavenly kingdom. Kaya nga po ang sabi diyan sa Romans 8:17, and if children, then heirs. Heirs ka na heirs of God. Yan po yung guaranteed inheritance. Pero po meron pong reward of the inheritance and joint heirs with Christ. Why? Because you will reign with Christ in His heavenly kingdom. Bakit? For you serve the Lord Jesus Christ. So napakahalaga po ito pong bagay po ito, and I hope na nakita po natin po ito. Salamat po sa bawat isa po na nakapag-aral po ng salita po ng ating Panginoon. And thank you so much po sa bawat isa. Sino po ba itong ano po ito? Ano ko na po stop share, stop recording ko muna.